What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagbabalik. And today, nagluto tayo ng special gatang kalabasa na mayroong pork, shrimp, sigarilyas, sitaw, bataw, patani, joke. Hanggang ano lang tayo doon na sitaw. So paano mga repa? Tara, samahan nyo ako at akin na ibabagi ang pagluto nito. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto ng ating gatang kalabasa na mayroong pork, shrimp, sigarilyas at sitaw. So ito, naglagay muna tayo dito ng mantika mga repa. Yung mantika ko is good enough para mahalo ko yung sibuyas at saka yung ating bawang. Ito, nagsalin ako dito na sibuyas. Medium size lang to mga repa. Antayin ko lang itong malusaw o yung parang maging translucent. Tapos ito, sinunod ko yung bawang mga repa. So bawang, gumamit ako dito mga 8 piraso to. Binitbit lang natin to o pinitpit. Inuna ko yung sibuyas kasi ayoko yung maging golden brown yung bawang natin. Kasi gusto ko yung aromatics itong mga panggisa natin ay kumapit sa ating gigisahin like yung pork. Kasi ito, naglagay ako dito ng luya mga repa. So mga ganyang karami yan. So antayin lang natin siyang pumutok yung amoy mga repa. Pag pumutok na yung amoy ng luya, okay na yun. Isalin na natin yung next ingredient, which is yung ating pork. Sa pork mga repa, gumamit ako dito ng pork casing. Ginayat lang natin to ng maliliit. Ayan. Bakit ako nagluto ng ganito? Kasi nagtitrade ako sa Bicol Express, pero bawal yun lutuin dito kasi may bata. So kaya hindi rin maanghang yan. Now, dahil may bata nga, kaya naglagay ako ng kalabasa. Ngayon yung hipon para mas lalong sumarap, kaya hinaluan ko siya ng hipon. Tapos sigarilyas na rin kasi parang nagluto ka rin ng gising-gising. Tapos yun, sitaw. Ayan, lalagyan ko lang itong mga repa ng ayan, pamintang durog. Mga 2 teaspoon lang yung hinalo ko dito. Ayan, gigisahin lang natin itong mga repa. Ito lang yung una nating lulutuin kasi ito yung isa sa matagal na lumambot. So, ayan, pagkahalo ko niyan, hinahalo ko lang yung mga repa para yung paminta talagang maihalo sa lahat ng bahagi ng ating chinop na pork. Tapos, ininaan ko lang apoy dito. Mga low to medium fire lang siya. Tapos, tatakpan ko para maglabas ng sariling katas o magtubig at magmantika. So, ayan yan mga repa. Ngayon, naglagay ako ng siling haba dito. Isa. Ang nagagawa kasi nito, mayroong sariling aroma din yung siling haba na talagang nakakasarap kainin pagka ginawa nyo tong technique na to. Tapos, yung anghang ng ng siling haba nawawala yung puwersa ng anghang na kayang kainin ng mga bata. So, ayan, since medyo malambot na yung ating hipon, yung ating pork, kaya ayan, sinaling ko yung hipon. Yung hipon, mga, lang to worth 60 pesos lang to. Siguro mga 8 piraso. Kasi, ayun, gusto ko rin kasi yung lasang hipon yung ating sabaw ng gata. Ayan, iintay lang natin to magkulay pula o mag-color pink. Then, kukunin natin yan para hindi ma-overcook. Tapos, pang-toppings natin later pagpatapos na tayo. So, medyo nabibitin ako sa amoy ng sipa ng siling haba kaya nagdagdag ako ng isa dito. So, ayan, as usual, gisa-gisa pa rin tayo. So, ginawa ko itong mga repa kasi ito, isa sa mga tipid na luto to na kaya mong paramihin yung serving. Tapos ito, sinaling ko na yung pangalawang piga ng ating gata. So, pag pumunta ka sa palengke kasi, pwede kang bumili ron ng yung papakayod mo at saka papapiga mo. So, ito yung pangalawang piga, may halo ng tubig yan. Tatakpan lang natin yan mga repa until lumambot yung ating pork. So, ayan, to avoid na yan ma-overcook ang ating hipon, isa-set aside natin yan, kukunin natin yan mga repa. So, again, mabalik tayo dun sa sinabi ko. Niluto ko tong putahe na to kasi kung ordinaryong gatang kalabasa lang ang gagawin mo, mauobliga ka pang bumili ng ng isda i-combination mo pa yon. Not like ito, kahit wala ka ng isda na pang combo dito sa lutong to, kasi parang Bicol Express na siya, gising na siya, o gatang hipon or
Basta yun mga repa. So ayan, tinakpan ko na uli kasi pinapalambot natin yan. So para malaman mo luto na yung inyong pork, tutusukin nyo siya ng tinidor mga repa. Ayan, kailangan i-consider nyo yung kakain sa inyo, lalo na yung mga wala ng ngipin na kaya ba itong durugin ng gums nya. Pag naisip mo na kaya ng durugin ng gums ng isang taong walang ngipin, okay na yung hip, okay na yung lambot ng pork mo nun. So ayan, tusukin nyo ng tinidor mga repa. Since natutusok na natin yung ating pork, malambot na siya, so kaya ito sinali na natin yung ating kalabasa. Sa kalabasa, kung ikakalculate ko naman sa palambutan, siguro mga 8 minutes okay na yun. Makakagat na yun, hindi na siya yung talagang matigas na lumalaban. Tapos ito, naglagay ako ng patis dito mga repa. Sa patis mga ganyang kadami yan, siguro kung sasabihin ko mga 2.5 na kutsara, 2.5 tablespoon na patis ang aking tinimpla dito. Tapos kukombohan ko rin to ng rock salt mga repa. Yung rock salt ko siguro mga 2 teaspoon. So ayan, kasi pagka asin lang, wala yung aroma ng alat, yun yung ginagawa naman ni patis. Ngayon yung lasang alat naman, ginagawa naman yun ni asin. So para sa akin yun yung combination ni patis tsaka ni asin. Tapos yan, sinalin ko na rin yung ating unang tiga na gata. Ngayon kung nasa ibang bansa kayo mga repa at wala kayong access sa palengke o nasa lata yung inyong gata, masasabi ko na pwede nyo naman irekta. Aluan nyo na ng konting tubig kasi pag puro talaga na gata, minsan may umay factor din So ayan, palambutan ulit tayo dito mga repa. So bumilang na muna tayo dito ng mga 8 minutes. Ayan. So ito, optional ingredient to mga repa. So kung may mga kilala ko yung may hypertension, hindi recommended gumamit yan. Gumamit ako ng isang 1 Knorr shrimp cube mga repa. Kasi talagang talagang nagpapalinamnam ng duto mga repa. Parang umami taste ba tawag dun. Tapos ito, nagsalin ako dito ng mga siguro 1 kutsarang suka or vinegar. Ang diskarte ng mga kasing to, hindi naman siya talaga intentional para magpalasa. Ito lang ginagawa natin para hindi kaagad mapanis yung ating gata, para mapa-prolong yung life. Since palambot na yung ating kalabasa, kaya ito sinali natin yung ating sitaw mga repa, at saka ito yung ating sigarilyas. So almost patapos na tayo dito mga repa. So nasa sa inyo to mga repa, kung gusto niyo na medyo crunchy, siguro pakuluan niyo lang to ng mga 5 minutes na lang. Pero kung gusto niyo talaga yung malambot, usually kasi pag hindi ka naman mag-plating, gusto mo talaga yung malambot na malambot So check nyo lang yung physical appearance. Pag nakita nyo malambot na, hindi, good to go na yan, luto na yan mga repa. So ayan, nasa sa inyo yung mga repa. Kung gusto nyo ng matabang, bawasan nyo lang yung alat. Kung gusto nyo naman ng dagdagan nyo din ng alat. So ito, patapos na tayo mga repa sa ating video dito. Sana umabot kayo dito sa portion na to. At gusto ko na magpasalamat sa inyo mga repa, sa inyong pagsubaybay ng aking vlogs. So baka pwede naman kayo mag-subscribe, mag-like, mag-comment para updated kayo sa mga videos ko. So till next video again, this is Kuya Nikki. I just wanna say maraming salamat mga repa. Thank you, ingat, and have a good day everyone.